Hello at welcome ulit sa Usual No The Truth at ito naman po si Erwin Silva, ang inyong lingkod. At ngayon naman po mga kaibigan, no, tinalaki natin yung first and second commandment in the Ten Commandments, no. So ngayon naman mga kaibigan, natin naman tignan kung ano naman ang ibig sabihin ng ika-third commandment mga kaibigan, no, diyan sa Ten Commandments na yan. At atin pong tingnan kung bakit naman po winawala ito ng ibang mga sikta. Ang sabi nila, wala na raw ang 10 utos. Nakakalungkot lang mga kaibigan, yun ang kanilang doktrina at baka mga kaibigan ikaw rin ay nagiging isa sa mga miyembro nito. Kaya mga kaibigan ito ay atin pong pakinggan, nawa po ay inyo po itong tanggapin na hindi ito pambatikos sapagkat ito ay isa lang brotherly love sa inyo mga kaibigan para malaman natin kung ano talaga ang nilalaman ng kasulatan ng Panginoon. Ito po mga kaibigan, atin pong tignan, the Ten Commandments, at nandito na po tayo sa third commandment po mga kaibigan. Ito po, tingnan po natin. Sa Exodus chapter 20, verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. So sabi daw niyan, wag mo raw uh, wag mo raw na ano ba 'yun? Wag mong ah yung pangalan ng Panginoon ay wag mo daw, gamitin sa walang kabuluhan, 'no? Kasi po ang Panginoon ay hindi ka talaga niya masasabi na ikaw ay hindi guilty, 'no? Kapag, ginamit mo yung kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ngayon mga kaibigan sa New Testament po, yun po ang kanilang pagkaunawa niyan, 'no? Parang simple lang na na wag mo lang, gamitin sa walang kabuluhan yung kanyang pangalan. Pero ngayon mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo kasi meron pong New Testament. At ito po mga kaibigan ay kaya po itong, bigyan ng another light sa New Testament kung ano talaga ang ibig sabihin ng "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain." 'No? So, hindi po natin alam mga kaibigan, ito na pala ang most common sin ng ating mga kaibigang ibang sekta na hindi nila namamalayan na yung pangalan pala ng Panginoon, kanila na pong in vain, 'no? So, paano po natin malalaman 'yan mga kaibigan? Ito po ang sabi diyan sa Leviticus chapter 16, 24 verse 16, kung ano pa ang ibig sabihin ng, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain." Ito po, "And he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death." 'Yun. Ibig sabihin, nagiging blasphemers ka sa pangalan ng Panginoon, 'no, if you take the name of the Lord your God in vain, 'no? Surely put to death, 'no? 'Yan po, sa kanila po pisikal po 'yan ang nangyayari. Pero po mga kaibigan ngayon po in the New Testament times, 'yan po ay, in the future pa po 'no, shall be put to death 'no. Habang ikaw po ay namumuhay sa pagka-blaspheme sa pangalan ng Panginoon, mayroon ka ring, mga kaibigang kalalagyan, which as which is the second death po 'yan, yung sinasabi dito sa inyo sa Old Testament. "And all the congregation shall certainly stone him, as well the strangers, as he that is born in the land. When he blasphemeth the name of the Lord, shall be put to death." Kamatayan talaga mga kaibigan ang inyong kahaharapin 'no, 'pag ikaw po ay the name of the Lord your God in vain, 'no? Sabi ko nga, sa future mo pa 'yun mararanasan because that is the second death, that is judgment day na po mga kaibigan, 'no? Ano po, sabi ng Panginoon sa Matthew 15 verse 8 to 9, "These people draweth nigh unto me with their mouth." Kasi yun po yung sinasabi nila, they are preaching the name of the Lord, they are preaching the gospel. They draw them near to God by their mouth lang. Hanggang salita lang po mga kaibigan. "And honoreth me with their lips, but their hearts is far from me."
Yun po, 'no? That is also the a term that is you are blaspheming the name of the Lord your God, to take the name of the Lord your God in vain po, mga kaibigan. So, po tingnan po natin in Matthew 15, patuloy natin sa verse 9. But in vain they do worship me for teaching the commandments of men. Yun pala mga kaibigan, no? You are blaspheming the name of the Lord your God, no, you are preaching the gospel, no? But you are also teaching the doctrines and commandments of men. Sa fourth commandment po mga kaibigan, sa another nating video, diyan po natin malalaman if they are teaching the doctrines and the commandments of men. No? Ito po mga kaibigan, isa po yan sa mga rason na you are taking the name of the Lord your God in vain because you are preaching the doctrine and the commandments of man. So ito pa rin po mga kaibigan, tingnan po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. An account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him has written unto you. So may mga sinulatan daw si San Pablo na ibinigay sa atin. Alam naman na po natin yan from Romans to Hebrews, no? Mga Pilimon po diyan, no? So, ano ang tinutukoy ni Saint Peter dito mga kaibigan? So, sabi niya, as also in the all epistles, no? Hindi lang po sa mga kasulatan ni San Pablo and also from the other po, no? John, Luke, Matthew, Mark, mga ganyan, Acts, Revelation, 1 John, 2 3 John, 1 Peter, 2 Peter, mga ganyan, no? Speaking in them of these things in which are some things hard to understood. So, mayroon na daw mga ano doon na mahirap daw. Sabi ni St. Peter na ano, na i-interpret no, sa mga scripture. Kaya po, yung mga tao kasi no, gumagawa sila ng mga video, yung mga gaya nito, at may certain topic po sila na binibigay. Pero yung mga verses na ibinibigay nila mga kaibigan, out of context po doon sa topic nilang binibigay. No? Gumukuha sila ng mga Bible verse na hindi naman tumutugma doon sa gusto nilang iparating. Kasi po, iba po ang pinag-uusapan dyan sa verses na yan. Kaya po, doon po sila nagkakamali. So, you are taking the name of the Lord your God in vain po yan mga kaibigan. So parang sabi ni Saint Peter, which they are unlearned and unstable raised, no, as they do also the other scriptures, hindi lang po yan, mga epistles, saka yung mga gospel, kundi from Genesis to Malakay din, no? So, inaano din nila, dinadivert din nila yung mga nakalagay doon. Especially in Exodus 20, yung topic natin ngayon natin, commandments po, no, dinadivert po yan nila, no? So, kanila pong ginagamit do'n according to their ano lang, to their choice, 'no? Hindi po according to the Lord na dapat ganyan ang inyong gagawin. Pero sa kanila po mga kaibigan, ginagawa lang po nila 'yan para lang po ang mga tao, maligaw nila ng landas, 'no? Also of the other scripture unto their own destruction. 'Yun, destruction palang puntahan niyan mga kaibigan. Kaya po mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa mga taong nagpe-preach, 'no? Huwag lang po tayong basta-bastang makinig at maniwala sa kanila because baka ikaw din po mga kaibigan ay madala nila sa destruction, 'no? So ito po mga kaibigan yung third commandment po, 'pag in-expound po natin ito, hindi lang pala 'to the name of the Lord thy God in vain, but they also, preaching the gospel in a wrong way po mga kaibigan to deceive other people by their own lust lang po, 'no? Yun po, parang nakakonekta po kasi mga kaibigan in the first commandment na thou shall have no strange God before me. Kasi po ito pong thou shalt not take the Lord thy God in vain, dun patungo sa prosperity gospel, 'no? Yun po mga kaibigan, yung sabi ni Saint Peter, 'no? At ito po sabi dun sa 2 Corinthians 11:13 to 15, ito po sabi ni San Pablo, kagaya ng sinabi ni Saint Peter na meron siyang mga sinulat si San Pablo, 'no?
Ito po sabi diyan, for such are false apostles, yun, deceitful workers, transforming themselves into an apostle of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, there is no great things in his ministers also transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Nakita niyo po mga kaibigan, meron talaga mga deceitful workers, false apostles, false teachers, false ministers, no? Na ginagamit nila yung pangalan ng Panginoon to deceive others. That's why they are breaking the third commandment na nakalagay, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain po, mga kaibigan. Nakakatakot to. Ang ginagawa ng ibang mga kagaya nito sa social media, akala nila tama yung kanilang ginagawa. Pero pag iyo pong in-research po mga kaibigan, malalaman po nyo na wala sa paksa yung mga ginagamit nilang mga verses para lang to deceive people, to deceive many. Kaya po mag-iingat po tayo. Huwag po tayong basta-basta lang maniniwala sa kanila. No? Ito po mga kaibigan, take the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the word of God. Yan po ang sabi ni San Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 17, para hindi po kayo ma-deceive, no? Take the sword, no? The spirit of the sword of the spirit, which is the word of God. Yun lang po yung ating armas mga kaibigan. Word of God lang. Basa lang po, study, so that we can understand na tayo pala po ay dinideceive na nila. No? So para di po tayo maging partaker to the destruction na kanilang gagawin para sa atin, no, you have to search the scripture, the sword, which is the Spirit of God, which is the Word of God. No? So kung yung Word of God was the Spirit, ano naman ang sinabi ni Jesucristo tungkol dyan? Ito po mga kaibigan, sa Matthew 12, verse 31 to 32, I mean. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto man. Yun. By preaching the false gospel, no, mga kaibigan, you are blaspheming the name of the Holy Ghost. Ito mga kaibigan, dito mo makikita again, the teaching of the Trinity. You shall not take the name of the Lord thy God in vain. No? If you are blaspheming the Holy Ghost, you are not be forgiven. And also Jesus Christ was preaching. No? Yan po. Meron po talagang three God. Hindi lang nila nakikita yun mga kaibigan. No? Because hindi po nila pinag-aaralan yung Ten Commandments na ito. Dito po nare-reveal yung character of God. Kaya po, mga kaibigan, if you are blaspheming the Holy Ghost, you will not be forgiven. So, parang sabi ni Kristo, whosoever speaketh word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Hindi ka talaga mga kaibigan, maliligtas if you are blaspheming the name of the Lord, especially when you are preaching the false gospel. Yan po mga kaibigan, no? Meron na palang gospel. Sa Ten Commandments pa lang malalaman natin na meron na pong true gospel, mga kaibigan. That's why sabi ni si James, my brethren, be not many ministers, knowing that we shall receive the greater condemnation. Ito po mga kaibigan, yung mga false preachers, yung mga false teaching, that is your responsible mga kaibigan. And you are and you will be judged by your own doing, by preaching the false gospel po mga kaibigan, because you are take the name of the Lord your God in vain by blaspheming His words through preaching the false gospel. Yun po mga kaibigan, ang buod ng third commandment na thou shall not take the name of the Lord your God in vain. Kaya po, ang Ten Commandments, hindi po nawala. Nandyan lang po.
at hindi po nila alam mga kaibigan, they are breaking na gali one in the 10 commandments, which is, "Thou shall not take the name of the Lord your God in vain." Sana po mga kaibigan kayo po ay naliwanagan sa bidyong ito. Sana po ito ay makatulong sa inyo, para po mga kaibigan huwag po tayong maligaw papuntang distraction. Ulit ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.